usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsutit sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, pitsa 8 sa buwan sa Abril 2025. Sangan sa akong partner, Malu Inocando Tabar, ako inyong hagala sa Kanginan, Attorney John Destacamento. Makig-uban kaninyo karong buntaga diri sa tong programa. Ya dili ta maglangan ato dayong susihon ang latest weather update gikan sa Pag-asa Mactan ani atong weather specialist, Ma'am Ana Dumdum. Good morning. Yes, sir. Good morning. Ug mao kani atong weather update karong adlaw. ITCZ or Intertropical Convergence Zone nagapektar sa may Mindanao. Ang easterlies may nagapektar sa nabiling bahin sa atong nasod. So far karong adlaw, wala ginang monitor nga weather disturbance duol sa ato ang nasod. Sa forecast weather condition, ang tibok Visayas posibleng makasinadi o panagsang mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan. Apan aduna tay tsansa ni mga patak ka mga pag-ulan or isolated rain showers or thunderstorms, especially sa hapon o kagabion, ala ni ining easterlies. Sa hangin o kadagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin na magapas sa labi, kadagatan malinawon nga to sa kasarangan. Diri Sugbo, kadagatan na ay pagtaob unyang alas 10, 49 sa kabuntagon, and muhunas balik ining alas 2:16 sa kahaponon. Temperature forecast ko karon sa Metro Cebu para karong adlaw nasa 26 to 32 degrees Celsius ug ang heat index nga atong posibleng masinati, posibleng moabot sa 38 degrees Celsius. Ug ang adlaw mosalop unyang alas 5:55 sa kahaponon. Dili ko kutob kini si Ana Dumdum gikan diri sa DST Pag-asa Mactan, maayong buntag. Dagang salamat Ma'am Ana Dumdum gikan sa Pag-asa Visayas. So good morning yung tanan diha sa inyong buhatan. Now arita sa mga front pages sa mga local o national nga mga pamantalaan, unahon nato ang Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, Bari 4 skips, NBI 7 subpina. Sa Super Balita, duha ka pulis sikop sa baybas, giingong nangulata. Sa The Freeman, bonus awaits COMELEC nod, 35,000 peso charter day gift for City Hall workers. Sa Banat News, pulis nangulata na niog armas gipadakop sa iyang silingan. Sa Philippine Daily Inquirer, 17 OFWs detained in Qatar freed, charges dropped. Sa The Philippine Star, Philippines preparing plans to respond to tariffs. Sa Manila Bulletin, Palace backpedals, lists 10 officials allowed to attend Senate inquiry on ex-President Duterte's arrest. Ug sa Tempo, no exit yet. Deportation of Russian vlogger paused pending court verdict. Maugad to ang mga front pages sa atong local ug national nga mga newspapers sa atong pagbalik. Ato na makauban akong partner, Malu Inocando Tabar, niya ato sang susihon ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy,
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo, sigurado. Sige, sa to pa, nagmahay ka nga, nagbingyo ka. Wala ko nagmahay. You want to eat now, madam? Where did you get this? Where? Madam! Sir, give me this one, madam. Let go, tawa. No, madam, please. Please, I'm lazy, madam. Medyo ko ganahan mo uli ang Pilipinas kay gusto ko mangita dyan ang trabaho na rin tabangan tako ninyo. Wash me, my Lord, forgive me my sin. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung itatagal ko yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, kapulisan sa syudad sa Sugbo nangandam sa pagbantay sa mga mobakasyon ug sa mga moapil sa religious activities karong Semana Santa. Dungan usab ang pagpahigayon sa ilang anti-criminality operations sa kabarangayan. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Hatagan gihapon og hugot nga seguridad gikan sa PNP ang managlahing dapit sa syudad sa Sugbo karong maabot Semana Santa. Moabot sa 500 ka mga sakop sa Cebu City Police Office ang i-deploy sa mga simbahan ug kabarangayan. Bantayan nila ang mga musalmot sa mga religious activities karong sunod semana ug kalikayang mabiktima sa mga pagpangawat ug uban pang susamang krimen. Matud ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay nga apil sa ilang hatagan og seguridad ang matag barangay. Mao nakigalayon sila sa mga barangay officials alang sa ipatumang security strategy ug hayan kalikayan ang mga insidente sama lang sa akyat bahay. Ilabi na nga daghan ang manguli sa tagsa-tagsa ka mga dapit karong long vacation. Right now natay major nga 32 kabuok nga
churches here in Cebu City. And isa po ni sa ato ang what we call this one, distributan og kapulisan, especially for these days because nasayod man ta nga daghan man ang mobisita ani nga mga lugar ani nga mga panahon. Samtang hingusgan sa Cebu City Police Office ang pagpanakop sa mga taong nagmalapason sa balaod sa sunod semana atol sa Holy Week. Nianang panahona, magpahigayon sila og search warrant operation sa mga taong pinangita sa balaod. Yeah, so there will be a service of warrants of arrest, implementation of search warrants, and those related to our anti-criminality strategies. Yes, that is to prevent from unscrupulous individuals from planning to conduct any what we call this one, criminalities here in the city during those days. Nauman sa publiko ang tibuok pwersa nga pagresponde sa mga sakop sa kapulisan sa syudad sa Sugbo tungod kay kansilado ang ilang scheduled leave atol sa Semana Santa. Randy Gorion, CCTN News. Samtang 40 ka mga balay gilamoy sa kayo sa managlahing sunog dinhi sa dakbayan sa Sugbo sa milabay nga weekend. Dali hinuon nga giatiman sa LGU ang mga apektadong residente. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Daling girespondehan sa mga kabomberohan ang dakong sunog nga miigo niadtong Sabado sa hapon sa Barangay Inayawan, syudad sa Sugbo. Pasado alas 2 hapon sa ding niabot ang mga bombero, human na dawat ang maong alarma. Apan gisaka kini kadugayan ngadto sa first alarm. Tungod kay hinimo man sa light materials ug sa kakusog sa hangin, dali kining mikaylap ngadto sa mga silingang balay. Nahunong kadali ang pag-relax ning silingan human nakabaho sa bagang aso. Wa ko kay ba kung unsa gay sinungdan mo to nikuan sa gusa mo nagkuan ko sa mo ang mga gamit sa gyakor pa usa. Koy uban. Baga lagi asa. Ya ko timing ko jud kusog kay hangin padung pag dire. Maong nagdali-dali na lang kining silingan sa pagsalbar sa ilang mga gamit, ilabi na ang ilang mga dokumento. Pagtawag na nako sa ite, ako anak padung pa sa UC, magkog exam, lita siguro to, wagay to kakog exam, lita siguro to. So pag niliko na lang niliko nga to kulon, padung nga hinahinay kon, wa na tay mahimo. Muni resulta ron, pasalamat as Ginoo nga ang ako ang balay murag nasalbar wa gyud taon maadti sa sunog. Gilamoy sa kayo ang 30 ka mga balay sa sitio San Isidro ug sitio Lumboy, samtang partially damaged ang laing 8. Matod sa Cebu City BFP nga gikatahong nagsugod ang sunog sa balay nila Mary Grace Cañada ug napaong kini pasado alas 5 sa hapon. Gibanabanang ni kabat og 700,000 pesos ang gibiling danyos. Dali hinong giatiman sa barangay ug sa Department of Social Welfare and Services sa Cebu City LGU ang halos 50 ka mga apektadong pamilya alang sa madawat nilang hinabang. Unya automatic na ang taga DSWS nga mo ato sila sa complex. Ang ato sad nga mga barangay workers ato na sa sports complex andam na para sa pagpahilo na sa atong mga evacuees. Adlaw, gitubag sa kabomberohan ang laing sunog sa Purok 6, Barangay San Miguel, lungsod sa Cordova. Tungod sa kadako sa kayo, napo ka mga balay ang nangaugdaw samtang 8 ang naguba. Mibili no sab kini og kapin 242,000 pesos nga balor sa danyos. Gawas sa tagnapo ka kilo nga bugas sumay, giandam sa Cordova LGU ang financial aid nga hangtod 10,000 pesos ngadto sa mga nasunugan. Pareho nang gipalawman sa kabomberohan ang investigasyon aron masuta unsa gyud ang hinungdan sa nagtinubagay nga sunog sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, gisusi na sa Department of Labor and Employment Condole 7 ang video nga mikatap sa social media nga gikaltasan ang madawat sa tupad beneficiary sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa maong video na lambigit pang pangan ni Mayor Jenner Dahong Chan apan gihimakakini sa mayor. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Felerca. Inyo din na. Tanan. Abi na ko ba? Wala di mo kadungog ni Mayor ganina nga niingon nga iuli lang inyo subras barog gabi niya na. Sa duwa sa display ko bata. Haya ninyo no gipamalit sa nang kwarta nga dili inyo. At tubang
mong kapdade kay basta makaingon mo nga bimo ang tagiya na. Ayaw din yung gamita ang kwarta nga dili inyo. Pasalamat pa gani mo gipabarog mo na mo 1.5. Oy, walay mo hatag ninyo 1.5 kita ang ganig piso. Saan na 1.5 ba sa tanan na nakadawat og pan kanang barog ra lagi na. Kini ang video nga nikatap sa social media kabahin sa gingong pagpangkalta sa sweldo sa mga tupad beneficiaries o tulong panghanap buhay sa ating mga displaced o disadvantaged workers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Madungog sa mong video nga usa ka babae ang nibutyag nga 1,500 pesos lang ang maangkon sa mga beneficiaryo sa sweldong ilang nakuha isip pagbarog sa maong programa. Ang mga tupad beneficiaries makadawat og tag 5,000 pesos nga sweldo human sa napo ka adlaw nga pagtrabaho. Madungog usab sa mong video nga ang kuhaon nga kantidad mo itampo sa mong beneficiaryo para sa ilang bayanihan project. Nalambigit usab ang pangan ni Mayor Junior Dong Chan ug Kapitan Jasmine Daday Chan sa Barangay Basak. Apan matod sa mayor nga way kamatuoran ang mong pasangil ug wa siya makahibaw ni ini. So we concern, no? Kung na mga anything para sa mga ayuda, wala yun may mga dilabot na. Even I already instructed all the barangay officials na dili sila mag-apil-apil. Igo rami mo identify sa mga recipient. Itataw niya nga kung aduna may motampo sa mga bayanihan projects, voluntaryo ang paghatag ni ini og dili pinugsanay. Samtang ang mong video nakaabot na sa buhatan ni Regional Director Attorney Roy Buenafe sa Department of Labor and Employment Kundoli 7. Gihimog atan sa Regional Director nga atol sa orientation ng ilang pagabuhaton sa mga beneficiaryo sa dili pa sila magsugod silang trabaho, gipahimangnuan sila nga sila mo'y magdesisyon unsaon nila paggasto ang ilang madawat nga sweldo ug kinahanglan nga way bisan kinsa ang pwede manginlabot ni ini. Gawas na lang kung adunay gyud kasabutan o kagustuhan ng benepisyaryo sa paghatag ni ini. Human makita ang mong video, iya dayon kining gipasusi. Before na ko, nakita na ko ng video, already task our personnel, especially the Tri-City Field Office. Please look into this. Kay nag-viral ni, ang nakasaksihan ni, kunya lisod kayo o magpakabutabungong rataan ni. Kay ato ng programa, kita mo ay malubag ani sa publiko. Dugang sa Regional Director nga kung ugaling mapamatud-an nga adunay mga personalidad nga gikan sa barangay o baka sa syudad ang pulsanong mangkaltas sa madawat sa mga benepisyaryo, dili na sila ilakip sa mga kuhaan og mga benepisyaryo sa tupad. Ma-validate yun nato, no? Masuta yun nato nga kining specific barangay nangilabot, namugos, no? Pagkuha portion of the amount of the salaries of the beneficiaries, i-blacklist na to na mga barangay. Nibutyag si Attorney Buenafe nga wa hinuon sila formal nga reklamo nga nadawat, apan sigun pa niyang mopahigayon sila og moto proprio investigation ugaling may makita silang mga reklamo sa social media kabahin sa ilang mga programa. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing balita, Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia may klaro nga walay nahitabong vote buying sa pagpatubo og mushroom kun uhong sa bukirang bahin sa syudad sa Sugbo. Samtang gibasura sa Ombudsman Visayas ang laing reklamong gipasaka batok kaniya. Ang kasayuran ni atod ni Mary Rose Sagarino. Gihimakak ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang pasangil ni Konsehal Nestor Archival nga dunay nahitabong vote buying tungod lang sa mushroom cultivation program sa Cebu City Government. Natribukar ang maong isyu sa dihang nagpahigayon og executive session ang konseho aron pagsusi sa maong programa isip tabang sa mga Sugbuanon. Nakita ni Archival nga usa kini ka vote buying tungod lang kay ang Division for the Welfare of Urban Poor mao'y nangunay sa maong programa. Nasayrang anaa sa 4,000 pesos ang seed capital sa maong proyekto og nakita ni Archival nga gidiretso lang og hatag ang kwarta. Mao kini na lang ang nahimong tubag ni Mayor Garcia sa nahitabong pasangil. Tudlungin na lang ang atong mga beneficiaries unsa ang pag-grow og mushroom kay makatabang pa ka kaysa magsige lang ta og pag-vote, no? Mas makatabang ka kung siya mismo ang mutudlo sa atong mga beneficiaries. Mag-atbang silang Garcia ug Archival sa pagkamayor sa syudad sa Sugbo uban ang laing tulo ka mga kandidato sa susamang posisyon. Gitataw usab sa kasamtangang mayor nga dunay maayong benepisyo ngadto sa mga natabangan sa maong livelihood assistance. Definitely. Oo, definitely. There is no, dili day pwede nga
magpadayon tag panerbisyo sa tao kay tungod eleksyon. Sa laing bahin, gihangop ni Garcia ang laing pagbasura sa ombudsman sa usa ka reklamong gipasaka batok kaniya. May kalabot kini sa mahimong pag-asumer sa maong posisyon sukad nga nahimong acting mayor ni adtong Agosto tuig 2024. Giduso sa kampo nilang kanhi Mayor Michael Rama ang maong reklamo sa miaging tuig uban ang mga kanhi appointees. At the very beginning, ningon ako nga this is not an issue anymore as to the validity of the mayor because there has already been a decision of the ombudsman and a decision also coming from the DILG from the very beginning. So, kanisha, this is just gravy on top of what had happened before sa ombudsman and sa DILG. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, mga pulis nga gibutang sa Mandaue City nadakpan sa mga otoridad tungod sa managlahing mga kaso. Ang usa nakuha og shabu samtang ang laing usa nangulata og nanion og armas sa sibilyan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Pelerca. Gitanggong sa presuhan ang usa ka police officer human nakuhaan og ginadiling drogas kagahapong adlaw sa barangay Mambaling, syudad sa Sugbo. Gitago una sa kapulisan ang identity sa mong dinakpan isip Mr. Nice, diin nagpuyo kini sa lungsod sa Liloan. Matod sa Regional Drug Enforcement Unit sa PRO7 nga gi-assign ang mga opisyal sa Mandaue City Police Office. Nakuhaan ang mga pulis og shabu nga may kantidad og kapin 400,000 pesos. Gawas sa kasong pagpamaligya og paghupot og ginadiling drogas at bangon sa dinakpan ang kasong administratiba og posibleng matangtang siya sa serbisyo. Samtang nadakpan ning laing pulis human gituohang nangulata og nanion og armas sa usa ka sibilyan. Giila kini sa mga otoridad nga si Police Corporal Ivan Gabutan Labra di na-assign siya sa Mandaue City PNP Station 3. Matod sa Guadalupe Police Station nga nakaangkon og gilabihang kakuya ang biktima human siya gidangatan ngadto sa maong opisyal. Human siya nadakpan kaganihang kadlawon kasong grave threat og physical injuries ang atubangon sa maong police officer. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mao gatong mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo kato nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Nya. Hunong sa ta partner. Sige, lang sa tamo ahat kay 8:28 na. Balik mi human sa pipila ka painomdom, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Everyday, pag-gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung itatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhi lang sa CCTN Channel 47. Para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo.
for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Sige, sa to pa, nagmahay ka nga, nagbingyo ta. Wala akong nagmahay. You want to eat now, madam? Where did you get this? Where? Madam! Sir, give me this one, madam! Let go, tawa! No, madam, please! Please, I'm lazy, madam! Medyo ko ganahan mo uli ang Pilipinas kay gusto ko mangita dyan kong trabaho diri tabangan tako ninyo. Wash me, my Lord, forgive me my sin. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya sa dili pa nato sugdan atong mga pagisgot-hisgot karong buntaga partner, ing batod panimo dunay nahitabo nga pagbuto sa bulkang Kanlaon didto sa Negros kaganinang kadlawon. Kaganinang kadlawon mga alas 5:51 sa kadlawon, no, mga 4,000 meters high. Ang kaning kuan pagid siya kanang eruption gud ba? Dili siya pareha kani adto nga, so aso lang. So 4,000 meters high with a pyroclastic density current nga nagpaingon sa Negros Occidental. Si Director Teresito Bacolcol, ang hepe sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology niingon nga ang pag-ulbo nagsugod alas 5:51 sa kadlawon ug nagpadayon pa sa mga up to around 7:34 kaganinan, posible sad nga hangtod karon, no, nagsigi pa. So ang eruption matud pa comparable sa pag-ulbo ni atong Disyembre 9 nga pareha sa gitas-on ang iyang pluma. So sa pagkakaron matud ni Sir Bacolcol, ilahang gi-maintain ang alert level 3. Wala siya'y lava nga gipagawa sa pagkakaron, puro lang abo ug steam ug pyroclastic density current nga nagkasagol kuno nga abo, bato ug gases nga kanang munaog sa kanang bulkan. So ang explosive eruption matud pa posible ni nga mugna sa block conduits nga niresulta sa pressurization. Ang hepe sa PHIVOLCS niingon nga higher alert posibleng ilang iisa kung magpadayon o baka mo samot o kangilad ang kondisyon sa maong bulkan. Samtang ang mayor sa La Carlota si Mayor Rex Halandoon niingon nga apektado na sila sa ashfall didto sa mga bukirang barangay sa Araal, Yubo, San Miguel ug Hagimit ug mao na nga karon sa as of this morning ni suspenso na sa ilahang mga klase ang mga otoridad sa mga tungahan. Giawhag na sad ang mga residente na magsulub og mask aron kalikayan ang mga respiratory ailments nga mugna sa ashfall. Manginaot ta partner nga walang untay mga residente nga duol diya sa bulkan ng mga apektado, no, and hopefully do na sa igo nga mga relief items. Wala ba ni sila karon Actually naagid nagpuyo diya sa tiilan mo to nga ang katong giingon sa mayor sa La Carlota nga hasta ilang mga bukirang barangay apektado na sa ashfall samot na katong mga naagid sa base sa bulkan. Okay, so may unta og kining dili nimo padayon ang activity sa Bulkang Kanlaon
partner kay murag ni magsigi-sigi ni this has been going on for what? For the last 2 years or so or 1 year. Last year pa man ni nagsigi og pakita og activity ang Mount Kanlaon. So may unta nga kuan ang mga residente lang diha maminaw sa mga abiso, especially kung naay call for evacuation kay wa ta kahibaw again ang kining kanus agid ni siya mo karon ay mong giingon kanina kuan pa pyroclastic density currents mga abo or abog pa ang miguwa sa baba sa bulkan pero mga bato-bato na mga bato-bato makasamad na makasamad na and then risgo na sa tao. So padayon ta mo monitor sa mga developments diha sa Mount Kanlaon silingang mga lungsod niini. Nya arita partner sa kuan lain nga isgutanan karong buntaga gusto nimo isgutan ang number 1 man nimo dire unsa may naaning Secretary Rimulya sa DILG o kining Russian vlogger. Katong Russian vlogger ang gidakop gani na kay file anadel katong nagkiat sa BGC. Kana niya kanang garaon kaayo mao ni siya katong gidakop after siya nagsigara-gara ngadto sa BGC a few days ago. So karon sa pagpresenta na niya si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nihatag og pahimangno ngadto sa tanang vloggers, local or international, batok anang kupal content human sab nasikop kining Russian American vlogger nga si Vitaly Dorovetsky tungod kay nang haras ning pipila ka mga Pilipino isip kabahin siyang online content. Ningon si Rimulya sa maong press conference nga ang mga tao kinahanglang responsable sa content nga ilang himuon. Dili kuno na lisensya ang imong pagka-vlogger para magpakauaw ka o monakit ka o mga tao, no? So ang vlog matud pa social media duna sad ni kauban nga responsibilidad uban sab sa inyuhang pag-post. So matud pa niya babala na rin ito sa lahat kung gusto nyo pagkakitaan ang katarantaduhan nyo, handa kayo dapat pagbayaran lahat yan. Ganahan ko nga statement kay katong mga snail man din di ko ganahan nga pasayloon to ang mga tao nga kuwang ang tagad atong tagaan og full nga pagtagad palabuan pa ang tagad pwede kay uslan man kuwangan mog tagad di sad kumuto nga kuwangan mog vitamins pagkabata kay nganong natandog na yung unyong utok or unsa ba so kuan lang gyud patagad lang gyud mo ganahan mog tagad tagdon so ningon siya dapat dyan it's either liable crime natin i-modify pa. We will suggest sa mga lawmakers na ito sa susunod na kongreso kung pwede, higpitan pa nila ang batas laban dito at hindi liberal masyado kay conservative kuno kay maayog interpretation. So gusto siya nga i-modify ang balaod sa nasod kabahin aning cybercrime. Ningon si Rimulya at the expense of others, at the expense of Filipinos, at the expense of everyone's dignity, pinagkakakitaan nila, yun naman dapat panagutan nila. Del, ipakita ra gutong video sa BGC del katong sige siya dagandagan, nangilog siya motor, nangilog siya og katong unsa oy. Siya di ito ang katong nakitaan. Anya nangilog og kalo sa gwardiya, may gani ang gwardiya kanang maximum tolerance ba? Tungod sa siguro kay dakog lawas taas kaayo. For the content raman ni ma'am. Be a good sport lang gud mo. Ganahan ka for the content ay panghasulog bang tao ato sa inyo ay parok na imong usbongbong. Pahok sa haligi, patapapiite na imong kumagko sa imong tiil sa inyo hang pultahan kanang ikaw ray mahasol, ikaw ray masakitan. Nagtrabaho man gud to plus nag-vlog pa gid siya without permit. Nag-vlog siya without permit? Nanday permit ang pag-vlog-vlog Especially if you're performing in private areas. BGC is not a public space man. Mahugman siya og kanang mura siya diri ba business park. Dili mo gay ka pwede musud sa Ayala sa Cebu Business Park ug magdakag truck for deliveries during mga daytime office hours. You are subject to laws. Di mo gay ka pwede magrally-rally diha bisag ikaw rang usa mag-sit down strike ka di pwede. Kinahanglan kag naay appropriate permit. So kato siya naka-disrupt gyud siya kay nang hasol naman siya naay mga tawo nga iyang diretso lang siya sakay sa motor, iyang padaganon. May natatog sama sa uban nga mga vloggers, foreign vloggers nga diri sa Pilipinas nga ang ilang content is
Dili kaning sama siya to promote tourism, tanaw-tanaw og mga kuan, nagtilaw-tilaw og mga pagkaon or uban nga gani mutabang sa mga nanginahanglan, inana ba? Ya kini haras na din Ambot unsa to yang point para kasabot sa point sa ang vlog para unsa sa to. So agree ko sa giingon ni Secretary Remulla nga dapat i-modify ang cybercrime. Kay kung at the expense of other people, at the expense of Filipinos, at the expense of everyone's dignity, gilang gipangwarta, kinahanglan sad nilang tubagon. So, Secretary Remulla, palihog ko, appeal to the Ribe katong mga maing laki ayo, mga snailman. Katong Sangoku. Kato sila. I-appeal to sila para kanang, kuan ba, mahatagan gid sila nasyonal nga pagtagad. Kani ba? Swerte siya nga kaning nagmotor dili kanang ratulon ba? Kay sa muka ni mo di ay sikop. Pwede ka sikop pero nakuyawan sad ni siya kay dako yang kani ba kanang wala kay personal space. Kis-kis ka, gakus-gakus ka kanang dili na mauwa na mauba. So para nako di lang siya appeal ang crew kay na may tig video. Murag na kita na to sa naong sa driver nga murag Di man nahasol. ka comfortable. Dili comfortable iyang naong. Part man na sa even sexual harassment. Moingon kag you are touching me and I am not comfortable anymore. Then pwede ka mapasaka og kaso, di ba? Plus napa na siya gitungtungan del katong jeep del ba nga nagtungtong siya sa babaw. So nakaingon gyud ko nga kanang unsa ka ni siya salin ba kani siya sa gubat dito, di man pud no. Kuangan siya vitamins or sa man ni pagkabata niya kuangan siya vitamins sa ilaha. Nakanindot kay ila maghimug-atan nga dili kuno usa nila i-deport sakto sad kay para haya-haya gud nimo. So kani siya nasikop April 2 gi-turn over sa Bureau of Immigration tungod sa mga reklamo of undesirability. Nakauyon nimo ang mga Pilipino nga nahasol nimo. Nasay mga kaso sa unjust vexation. Unsa man ning unjust vexation, attorney? Unjust vexation kana lang yun nang mo leave ka unya dayon dili nimo deserve. Unjust vacation. Gaya na ko nakagets loading ko. Dili partner kani attorney Cabrido ko na nag-post ang unjust vacation. Dili, unjust vexation. Vexation is you intentionally annoy. Kani ra yung kay pasakaan tatikag unjust vacation. Kanang mang-annoy, mang-vex lang yung ka, manamok ka, manghasol ka. Manghasol ka. Nga, wala nun kadagan, basig na na late, ana. Correct. Kaya kung ikay nag-drive sa jeep, mudagan pa baguday kang na nagbarug des ibabaw. Na, imuhang bago kumahog. Ako ato, basta di lang kung basta pasaligi lang kung nga di ko mapriso. At tagiti kadalon sa tunnel ka nang masabod yung garas-garas yung agi mo. Okay mo din unjust vexation ang gipasaka niya. Di inday ka, uy, ngano ka kabaw, ana. Di ako nakitaan katong sa BGC nga ngit-ngit nga unay mga gwardya nga kuan. So unjust vexation, theft, and attempted theft ang gipasaka by batok sa maong langyaw by business owners and security guards kay iyang gipangharas. Di man lang ini sa BGC na hitabo. Naaman sa di siya gipang inani sa Boracay. So matod ni Remulla nga dili gyud ko na makalingkawa si Zdorovetsky. Kay angayan siyang moatubang sa mga reklamong gipasaka, batok kaniya dinhi sa Pilipinas with regular detention before being deported. Basig na sa special treatment unya ana special treatment, regular detention. You want to experience the Philippines? We'll show you the Philippines. It's more fun in the Philippines, man. Detention facility. Ang ingon si Remulla, ang tao, tahuro na. Di na nato gamiton nga himong katawanan para lang pangwartahan. Ang nahitabo kuno aning Vitali kay mag-vlog siyag mga binastos, mag-vlog siyag mga hasol, mukuha siyag daghang views, nakakwarta siya. Ang pinakasakit kuno ana, kita'y gihimong yabag ug buang-buang para lang pagkakitaan gamit ang social media. So niingon si Remulla, ipakita sad nato nga mupatig babaw ang balaod batok sa mga langyaw nga manganhis Pilipinas ug ipakita sad nato nga ang mga tao parihaning Vitali kinahanglang bayran ang ilang gihimo dinhi sa atoa. Mong siguraduhon gyud niya kuno ni Remulla nga homnon gyud niya. Iya gyud ko na ning litison, iya gyud ko na ning taralon.
hangtod nga why decision niya dili siya ma-deport, dinhi lang siya sa Pilipinas. Sige, pag Spider-Man ngadto sa kuan dito sa presuhan. So ganahan ko na, pero ako sang gusto unta nga ato sa nang buhaton sa uban. Not just to foreigners. Kay daghan sa mga especially to Filipinos, kanang mga sobra na ka-OA og content, kanang manghasol na sa mga tao nga nagbuhat sa ilang trabaho aron lang gyud sila musikat, matagad og kanang naay content nga ilahang ma-monetize. Ang naong gyud laki urang sa muka nimo diya. Mo matag ko kaila nimo. So una nasampulan ni noon ato nang tan-awon kung asa nimo unsay padulngan aning kaso nga gi-file against niya kay for sure mo ingon ni siya nga kuan naman ni wala man jud ko intention nga mang-anoy og katawhan kay ako vlogger man jud ko tan-awan ninyo ako ang vlog daghan kay kog followers mao ra na akong gipangbuhat and then wala jud ko legitimate diha nga gusto or goal nga or intention nga manamok og tao or sa to napatoy theft o attempted theft. So tan-aw na to ni nay arita sa local nga mga issues partner. Unsa man gyud makadawat ang Cebu City Hall employees og Charter Day bonus? Matawag pa ba ning Charter Day nga murag Abril naman ang Charter Day sa Cebu February 24 manunta nya kung ato ning i-distribute karon ay lang Charter Day bonus nga mukabat og 35,000 pesos per regular employee. Dako-dako sa siya 35,000 pesos. Matawag pa ba ni nato og Charter Day bonus? And aside from that, should the COMELEC give exemption para aning pagpang apod-apod aning 35,000 nga Charter Day bonus? Si Mayor Raymond Alvin Garcia mipasabot nga ang kini manggong pag-distribute sa Charter Day na dilatar kay daghan mga of course kinahanglan mo agig proseso sama sa pagpasar sa supplemental budget. Ang supplemental budget na dilatar diha sa council because of course dili man gyud na ma-diretso og ka-approve ang supplemental budget nya dunay at first duha man day ka petition for exemption na mga projects nga ang Cebu City government nga related to social services, related to housing mga projects, housing related projects nga ilang gi pangayuan og exemption. Wala na appeal didto ang Charter Day bonus sa Cebu City because at the time nga ilang gi-file ang original petition that time, probably this was January, nag-expect man sila nga mahatag ra dayon ang bonus. Karon it turned out nga wala na dayon og hatag on time. Naabtan na lang sa election ban which started on March 28, 2025 ang election ban kini manggong under sa atong balaod mga higala. Bawal ang LGU nga mo disburse, mo manghatag or mo gasto. Bawal ang LGU nga mo gasto para sa mga social services nga projects o housing-related projects under the Omnibus Election Code 45 days padung sa election. Ang kanang 45 days incidentally it also started during the start of the local campaign period for the local positions niadtong March 28, 2025. So karon ambot lang unsa kay padulngan ani kung ako'y empleyado sa City Hall ganahan unta ko kay from 25,000 naabot og 35,000 mas ni tubo og 10,000 pero unsaon masad uncertain pa man sad. And then can this qualify as social services ang Charter Day bonus or housing related projects? That's also one thing. But what's clear now, partner, is ang petition nila for exemption na ana ni sa buhatan sa COMELEC nagpaabot nga desisyonan sa COMELEC. So tan-aw nato kung hatagan ba og exemption. Pero naabot man tas ohom din. Mushroom pa ba tayo? Kaya na lang uhong kay So Charter Day bonus of course dili gyud na siya social aid, no? Dili mo part siya sa inyong business as usual regular nga allocation. So madawat ba na? For sure madawat na kay allocated naman, but madawat ba na within the campaign period depende
kung unsay mood sa COMELEC anang panahon na. Kay syempre moingon kag kuan balwarte kung ikaw ang mayor ganahan ka magpapili pagbalik imo gyud ang paniguradoon because kana lang daan imong mga empleyado sa City Hall butang natong 5,000 employees puros na dagko hamtong na nag-edad most of those already have partners. Can they vote for you? Of course, they will vote for you. Ug di man gay na minyo, samo tulo na gyud ka buok kay na magpapa. Na mga ginikanan. So kung minyo, pwede minyo yan ay anak makabutar, pero kung di minyo, pwede sag dili minyo pero naay ginikanan duhak buok. That's equivalent to di gyud na makaingon nga ang usa ka mudawat, usa ka makabutar. 3 or more gid na kay kasagaran pas Pinoy extended families. No, extended families. Pero kung imo ra bang susihon ang letter sa Omnibus Election Code partner no ang dili ra ba kay ang pag-release, pag-disburse o pag-expend og any public funds for social services and housing related projects only. Nya naara ba toy katong i-question ganitong proposal katong NFA rice nga ibaligya dia sa LGU doon na may hukom ang COMELEC ana matud pa nga that doesn't fall under the purview ana nga prohibition no need nga mag-seek mong exemption because ang kanang pagbaligya og NFA rice dili man na siya social for social services dili sad kuno siya kining housing related project but I would understand nga nung mo follow sila murag in other words, ang city government mas better safe than sorry ang ilang gusto nga. Mas maayo na lang ng mangayo yun og exemption para klaro kaysa magpatuyang sila diha og hatag sa inyo sa 35,000 unya dayon ma-question sad sa kontra later on o masango na sad. Ay pwede sad na siya nga og ma-release mo ganyan ninyo ug i-declare gay na sa COA nga i-disallow gay na para nako mas may pagdisa ninyo madawat nya mainyo sa hingpit kaysa madawat ninyo pero pabayron mo after pabalikon kay total inyo kuan man na may yung nana pud nga insidente it has happened before pabayron ka babalikon gyud ka katong sa mga Yolanda bato nga age sa una katong ipagi dunay decision ang I don't know I cannot recall exactly but ang katong mga ubang mga konsehal gipa refund sila sa katong ko ng mga ilang mga amelioration mo gito nauso mo na before sa panahon ni Fidel Ramos yang asawa si Ming ang pangan sa aid amelioration bonus bisag unsa na lang so nay mga ingon ana nga makunaan makitaan sa budget pwede ni and then ang naka problema man gud di man gud pre-audit post-audit naman gud ang COA so you would know only after the fact and then ang uban may lag ka nang naikabayad daghang pundo moingon kag imo ra ning gasto asa man ka mangita para bayad so kamo diha mga empleyado sa Cebu City Hall adto lang sa mo kuan lang kining laban lang yun utong lang sa di man sad na sweldo ninyo correct bonus man sa niya and ang uban sa diha man na nagsalig sa kuan man na nagsalig sa bonus gibaligya naman na dito richest mga tigpatanto diha sa ground floor na dito ang nagunit sa kuan ilang ATM ay so sad so nay na ana pud nga mga kuan mga lifestyle pero nako be thankful na lang unyag maabot ra man maabot ra gyud siya okay nya naabot sad ang time na to partner sakto ra gyud murag napupos na tong oras sa tong programa karong napay gamay ay okay sige unsa pa paad gamay kay ang medyo hugyaw karon sa social media kaning panagtigi sa duha ka mga babae nga nag-ilog sa pwesto sa pagka-gobernador sa dakbayan sa Sugbo so ang latest ani karon si Cebu gubernatorial candidate Pamela Baricuatro wa nito nga dito sa NBI 7 human siya gisupinahan kagahapon kabahin sa investigasyon sa 1 million pesos donation nga nadawat sa iyang Simple Share Foundation gikan sa Philippine Navy nya initially moadtum ta to siya apan wa na lang siya ni tambong kagahapon ang iyang gi-cite is the last minute advice gikan sa iyang legal counsel bisan pa man kunog andam na kuno siya kanumduman ni atong Lunes si Baricuatro ningon sa mga tigbalita nga iyang abogado ni advice niya nga di na lang mo attend sa maong supina kini mao iyang public announcement sa iyang Cebu Governor Pam Baricuatro 2025 social media account diin pakita niya ang supina ug nipadayag sa iyang enthusiasm sa pagtubag sa isyu niingon thank you for the invitation NBI Region 7
excited to be there. Apan later on Monday, nagpadaan si Bari 4 follow-up message nga to sa Sunstar Cebu ug niingon siya nga, I was advised by my lawyers not to go. I was prepared to go though. Ang Simply Share Foundation ni Bari 4 nga iyang nahulma ni atong 2015 karon gipaubos na kini sa mga scrutiny tungod kay matud pa ni dawat nig 1 million pesos donation gikan sa Philippine Navy ni atong 2022 without a valid license to operate from the DSWD. Di man kaana pwede magpataka og dawat og mga donasyon kung wa kay lisensya. What if on her personal capacity di ay? Dili sa mas samot nga dili pwede kay foundation man siya. Foundation man ka siya. So gisupinahan siya sa NBI 7 for an investigation into alleged illegal solicitation activities panwa na gihatag ang dugang specific details sa maong dokumento. Kahapon unta ni alas 2 sa hapon, si Bari 4 ni padayag siyang pagka-inosente ug niingon nga wa siya angay ngitago ug iyang gitumbok na kining mga investigasyon as a necessary challenge for her future leadership aspirations. Niingon siya, why? Because I have nothing to hide. I also have no guilt that is chasing me. And I believe that this is just part of the things that I need to go through to be stronger, befitting to the up-and-coming role. Kay para mao day ni makakuan sa mong daan pagka-gobernador, ma'am. Pero di siguro ka na ang kuan ay importante to bago nimo ang issue. Submit lang sa ka kay 1 million is 1 million dako-dako sad na. Pero unsa man to sa may nitubag na si Gov Gwen atong iyahang challenge nga mag-debate na lang kun sila. That I don't know. Wakay ko wakay ko nakabantay but malingaw lang ko din nila mo nagiingon nga og di mo ganahan nga kanang mautingkay ang inyong mga kagahapon ayaw suds politika pero kay gisudlan man part and parcel. Mo nagiingon nga anong ni-enter. Anong ni-enter. Si Simply Share Foundation Incorporated Executive Director Elise Nicole Catalan niluwat sa pamahayag pag-Lunes giklaro ang role sa foundation in a post-Super Typhoon Odette donation drive. Kay matud pa, kinikunong kalihukan, spearheaded by Miss Universe Philippines, Bea Gomez out of compassion and civic duty. Based in Cebu Mani, sila mo'y conduit to distribute sa kaning mga hinabang sa mga mas nagkinahanglan ug gi-emphasize sad nga ilang foundation was duly registered and compliant at the time of the donation drive. So pagtigi mo, kay siyempre si Gov, di sad na musugot si Gov Gwen nga kanang imuha lang kung kuan-kuan ang dirib sa ko nang hilabot nimo. So ihay mo diha labok pero nagpakita na tog dokumento si Gov gipalili na nga tus DS nanay mga year. Kani nga year way lisensya, kani nga year way lisensya. So pasagod no. Og ginana be ready kay kuan man kung manghilabot kag kanang lampinig di man sad sa kanang panahon nga mulupad lang usay mo tuhik man sad. So, watay gidapigan ninyo. Lampinig mo tahik. Bungkag lampinig yun. Watay gilabanan ninyo. Kay puros kung di makabutar ninyo, bahala mo din ha. Pero padayon mo des inyohang mga kalingawan. Puslan mang nangenter mo. Nya, ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ang pulong og kinabuhi. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyahan ang tanan o misunod kami kanimo. Unsay among mapabot. Kini atong mabasa diha sa Mateo 19:27. Igsoon, unsa may nahimo nimong sakripisyo sa kinabuhi tungod sa imong pagtuon ni Hesus. Bisan sa atong pagkamakasasala, kita nakahimo sa sakripisyo sa ginagmay o dinaggo ng mga pamagi. Padanglit, may usa ka butang nga imong paborito apan imong gihatag sa nagkinanglan nini. Dili ba kini usa ka sakripisyo? May mga tao nga buutan kayo ngadto sa mga pobre ug manggihatagon kayo sa uban. Kini usa ka matang na sakripisyo. Ang mga ginikanan naghimog dako kayo sa sakripisyo alang sa ilang mga anak. Ingon man, may mga anak usab nga nagsakripisyo sa pagatiman sa ilang masakitong nga ginikanan.
ang tubag sa pangutana ni Pedro ngadto kang Hesus. Kunoon siya atong mapaabot sa mga sakripisyo nga atong nabuhat, mao kini. Diya sa Galatia 6:9 nagingon, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kung magpadayon kita, wabot ang panahon nga makani kita sa mga bunga nini. Maigsoon, mao kini ang pulong nga maghataw og giyak kanato nini karong adlaw. Pagampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nang itong Amahan, salamat kay imo kaming gitudloan nining maong kamaturan bahin sa pagsakripisyo. Dili sa iyon ang paghimo nini ug mabuhat lang namo kini pinagi sa imong grasya. Ang pagayon kanimo nga ihatag nimo kanamo kanang imong grasya. Amen. Sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, mga kabanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Maybel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Redel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Salamat sa iyong papakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all.